You may be seated for the homily. So po, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay kalimang linggo ng panahon ng muling pagkabuhay. At bumasa po tayo mula sa Ebanghelyo ni San Juan, 15 kabanata. So pwede pong ito na lang yung binasa ni Deacon Noli. Yung nasa ano natin. Anyway, meron po ako nabasang kataga o statement. Ang sabi po, the fear of the Lord is the root of all evil. The fear of the Lord is the root of all evil. Now, well anyway, so it can solicit mixed reactions. Okay? And I would understand kung bakit. Now, siguro para mas malinaw, I kind of agree with it also. Pero para malinaw, I would say rather, the wrong fear of the Lord is the root of all evil. The wrong fear of the Lord. Unfortunately, ang wrong fear of the Lord na yan, very popular, widespread. Sabi ko nga sa inyo, sa Hebrew language, dalawa yung fear of the Lord, dalawa yung fear. Merong yung salitang pakad at yung salitang yada. Yung salitang pakad, it means terror, horror. Okay? Yung salitang yada, it means awe, admiration. Okay? Ano pa bang definition niya? Well, anyway, along that line of thought. So sa madaling salita, every time the phrase fear of the Lord appears in the Bible, hindi ginagamit yung salitang pakad. Ang ginagamit yung salitang yada, which is awe of the Lord. Okay? Minsan tuloy nanggigigil ako, gusto ko na mag-translate ng sarili kong Bible. Diba? Itong mga bagay na ito, but ganun pa rin tinatranslate. Minsan tuloy iniisip ko, may agenda ba talaga? Okay. May agenda ba talaga? Well, anyway, ulitin ko sa inyo, it is not necessarily the fear of the Lord which is the root of all evil. It is the wrong fear of the Lord which is pakad, terror. And it's been going on, di ba, sa church. So, gawin na lang natin simpleng scenario. Sabihin natin, yung bishop o archbishop o yung pope, ang pinamumuhay niya, pakad of the Lord, terror of the Lord. And so because of that, he actually believes that God is a terrorist. Sabihin na natin, totoo, with all sincerity, may concern siya sa mga tao, and so he warns the people na huwag niyong gagalitin si Lord. Kaya sumunod kayo. Dapat ganito ginagawa ninyo. Huwag niyong gagawin yan. Diba? Sabihin na natin, very sincere siya talaga. Totoo yung ginagawa niya sa puso niya. So he'll see to it that people would make sacrifices and discipline themselves to make everything right so that everything will be okay. Yun yung nakikita natin sa church. Diba? Yung mga leaders, with their sincerity, diba, they also become mean. Okay? Sabihin na natin, yun yung mga sincere. Paano pa yung mga hindi sincere? Paano pa yung kinakalakal, yung oportunidad, di ba, na matakot ka sa Diyos, which is also many. Okay? And that's what happens in religion. Okay? And unfortunately, because of this more popular, wrong idea of fear of the Lord. So kaya ulitin ko lang sa inyo, fear of the Lord is not terror or horror. Diba? It's not phobia of the Lord. Okay? It is more of
awe and admiration of the Lord. So, nakukuha po ba natin? Kasi sa totoo lang, di ba, yung marami sa mga evil na ginawa ng church, like slavery and misogyny and all these things, comes from the wrong fear of the Lord. Di ba? Yung crusade nung early centuries, diba? For millennia and centuries, diba? This has been going on because of the wrong fear of the Lord. So okay, it's about time that we understand that God is good. Okay, who does not demand yung pagsunod natin out of the wrong fear of the Lord. Kung maintindihan lang natin yung tamang fear of the Lord, hindi kailangan mag-demand. Yeah? Hindi kailangan mag-demand. And another thing, ba't ko sinabi yan? Well, binasa natin ngayon, di ba, sa mga readings natin, especially in yung reading natin sa Epistle ni St. John, ang sabi, tayong nasa Diyos ay ginagaya natin si Lord when it comes to, di ba, to love. Sino mang gumagawa nito ay tunay na nasa Diyos. Okay? So, and it's very interesting. I think it's in verse 15. Ang sabi doon, di ba, whoever loves is of God. And whoever does not love is not of God. Alam niyo yan, di ba, sa totoo lang, akala nung iba, yung salvation and yung relation natin kay Lord has to do with nakaslista ba yung pangalan mo sa registry ng church or meron ka bang ID ng church. Pero kung titingnan natin sa Bible, it's not about affiliation or membership or even kinship, pagiging kamag-anak, blood relationship. It has to do with nature always. Ako yung sinasabi ko sa inyo, sabi ng mga Pariseo, di ba, kami mga anak ni Abraham, sabi ni Panginoon ni Jesus sa kanila, hindi kayo anak ni Abraham, anak kayo ni Satanas. Dahil sa mga pinaggagawa ninyo. Totoo, by bloodline, they are children of Abraham. Pero ano sabi ni Jesus? Dahil dyan sa ugali ninyo, hindi kayo anak ni Abraham. So it has nothing to do with membership, kinship, diba, blood relationship, kahit pa mag-anak ka ni Jesus down the line ng genealogy mo. Diba? It has nothing to do with that. It has to do with your nature. Yung nature na pinamumuhay natin. Yung nature na pinapakita natin. Pwedeng hindi ka member ng church, pero totoo kang nagmamahal sa kapwa mo. Ay mas maigi ka pa dun sa mga nasa church. Now, I'm not dismissing the people of the church. It's a challenge to us. Amen? It's a challenge to us. Huwag tayong complacent na member na ako ng church, saved na ako. Diba? Hindi ganun yun. It has to be exercised, applied, lived by. Okay? Ipinamumuhay. And the sad thing is, parating sinasabi sa Bible, especially sa Gospel and New Testament, that God is love, God is love, God is love, God is love. And at the same time, nananatili ang tinatawag na takad of the Lord. And it's very inconsistent. Very inconsistent. Dahil ini-insist nung iba na ang fear of the Lord is terror of the Lord. So kaya patuloy pa rin ginagamit yung idea nung tinatawag nating tough love. Alam niyo yung tough love? Sinakaintindi ng tough love na concept. Dahil mahal kita, sasampigahin kita para tumino ka. Kaya yan ang tinatawag na tough love. Okay? So kaya it still goes on. This, kumbaga, yung concept ng love ni Lord is being twisted because of this prevailing wrong idea about the fear of the Lord. Okay?
So kaya it should be time that we understand ano ba talaga si Lord. Okay? And to keep in our mind na, di ba, yung fear of the Lord does not require us to be terrified of the Lord, but to see Him in His awesome goodness and respond. Di ba, magtumugon tayo dun sa totoong katangian at napakagandang larawan ng Diyos. So again, God is love. And whoever loves is born of God. And they know God. Okay? At sino mang pinamumuhay ito ay tunay na anak ng Diyos. So kaya ibig sabihin, kung Kristiyano ako, alam ko yung buong Bible, pero hindi ko naman pinamumuhay ito, maigi pa sa akin yung ateista, di ba, na marunong totoong maawa sa kapwa kahit hindi siya natatakot kung pupunta siya sa impyerno dahil hindi pa siya Kristiyano hanggang ngayon. Ako yung sinasabi ko sa inyo. Kung pagkukumparahin kaming dalawa sa harap ng Diyos, siya yung totoong anak ng Diyos. Amen ba? Amen po ba? Ulitin ko yung example ko. So kung sabihin natin, eto ako, pero hindi ko naman pinamumuhay yung tinuro ni Jesus specifically when it comes to forgiving others' sin, forgiving others' offense, and practicing humility. And by the way, humility, diba? When you think you practice humility, you have to understand this. One of the ultimate sign of humility is your ability to forgive those who did you wrong. That's the ultimate. Yung kakayanan mong patawarin yung gumawa sa'yo ng masama. That's the ultimate sign of humility. Dahil isipin mo, di ba? For as long as you withhold that forgiveness, you're putting yourself above another sin. And actually, you're putting yourself above the God who freely forgives. Mas mataas ka pa sa Diyos. Ang Diyos nagpapatawad, ikaw hindi. Nakuha ninyo? That's why humility is the ultimate sign. Forgiveness is the ultimate sign of humility. Totoo, mahirap. Totoo lang, mahirap. Okay, at hindi natin kinakailangan pikiin yung forgiveness at yung humility. But it should be, diba, kinakailangan nasa harap parati natin yan. Kung hindi man goal, at least a reminder for us. For as long as I'm unable to forgive this one, hindi ko pa rin pwedeng sabihin that I'm practicing humility. Amen po ba? Well, anyway, ba't ako na pa sabit yan? Again, love. We talk about God's love and doing things, diba, like God out of love. Pero parati, diba, ang mindset is very inconsistent dun sa tunay na pagmamahal ng Diyos. Ay ko nga sa inyo, medyo na-frustrate means din ako sa mga translation. I'm not saying this para mawalan kayo ng tiwala sa mga Bible translation. Hindi. Ulitin ko sa inyo, it should not be a reason kung ba't hindi nyo babasahin. Basahin nyo pa rin. Okay? Remember, the reason why we read is not so as to be entertained, but so as to learn and understand. Okay? Sa totoo lang, kahit nagbabasa ka ng mga Shakespeare na mga trabaho ni Shakespeare, hindi enough na nakabasa ka ng isa. Especially pag nakakita mo yung edition palang binabasa mo, abridged edition. Kinakaintindi ko na yung sabihin na abridged edition. So, ibig sabihin, hindi yun yung original language, hindi yun yung original thought, at least. Okay? Sa pinwick nung editor. Okay? So pag nakita mo abridged pala yung binabasa mo, hanapin mo yung unabridged. Diba? Nakuha niyo yung ibig sabihin ko? So kung ginagawa natin yan out of love for literature,
we should be doing that also out of love for truth. So kaya again, hindi ko sinasabi sa inyo na hindi ang salita to. Hindi 100% accurate. Yan. Hindi accurate, ibig sabihin, hindi nyo na pagkakatiwalaan yung mga Bible na meron kayo. Binabasa ko pa rin yung mga Bible na meron ako. Okay? Lalo naman ngayon, meron ng internet, di ba? Hindi na excuse sabihin natin ang mahal ng Bible sa bookstore. Nasa internet na yan. Okay? And you can compare translations. Kalimutan ko yung Bible app na meron ako. Halos lahat ng translation available doon. Da-download mo na lang. And you can compare. Okay? Libre yung app, actually. Imbis na basa kayo ng basa ng Facebook. Pwede niya i-download yung app. Anyway, puntahan natin tong John 15. Ba't ko sinabi yung mga sinabi ko sa inyo? Introduction pa lang yan. Para kayo mag-alala, maikli lang yung ano. Dahil initan na rin ako. John 15. Ba't ko sinabi yan? John 15 verse 2. Sabi ni Lord, John 15:1, I am the vine, the true vine, and si God the Father yung vine dresser. So inalagaan niya ako, inalagaan niya kayo dahil bahagi ko kayo. At kung mananatili kayo sa akin, you will prosper. You will bear fruit. Again, when we say fruit, we're not just talking about financial fruit or nung bata kami sa church namin, ang standard definition ng fruit kung gaano yung mga taong nadala mo sa church. Okay, yun ang fruit. Pag wala ka nadadala sa church, di ba, sister, you are barren. Baog ka, sister, o baog ka, brother. Di ba, such shaming in the church. Totoo, nangyayari yun. Tapos ngayon naman, sa kauso naman ngayon sa church, kung Christian ka, tapos hindi kayo mayaman, di ba, 10 taon na, hindi pa napapaltan yung kotse mo, di ba, question mo, are you really blessed? Are you really in God's favor? Yeah, that's a very sad thing. Church, okay? So, well anyway, fruit can be anything. Okay? Pero ang pinakamahalaga when we talk about fruit is the fruit of the Spirit. That's very clear in the scriptures. If you want to be biblical, it's the fruit of the Spirit. Amen. Ano ba yung fruit of the Spirit? Yeah? Love, joy, peace, etc., etc. Long suffering, di ba? That's the fruit. So, how do we bear such fruit? Now, anyway, nung bata-bata pa kami, tapos, yun nga, sa church namin, wala kami nadadalang convert. Di ba? You feel very small. And you condemn yourself. And you doubt yourself. And then sasabihin pa sa inyo ng pastor nyo sa verse 2, yung hindi nagbubunga ay puputulin ng Diyos at itatapon. Come to think of it. Again, we're preaching the tough love God. Pero ang tanong, yun ba yung nakasulat talaga sa Bible? Now, it's interesting. Kaya pag hindi ka nagbunga, puputulin ka ng Diyos. Kaya minsan ang feeling natin, kailangan ko magbunga, umiiri ka na, di ba, talaga sa prayer mo. Kasi kailangan ko magbunga. You need to be reminded na hindi trabaho ng sanga na alalahanin kung magbubunga siya o hindi. Trabaho yun ng puno. Amen ba? Pero what happens in the church is it makes us anxious. Okay, the preacher specifically makes us anxious. You have to perform, you have to bear fruit. Diba? Pag wala ka na dala next Sunday dito na bagong convert, you're useless in the kingdom of God. That's the message. Okay? Pag hindi ka nagpa-prosper, diba, yung business mo hindi nagbo-boom, nagsasarado pa nga, diba, there is something wrong with you. Perhaps you have a hidden sin or something.
Kaya that's very sad going on behind the pulpit. But that's not the message of the true gospel, sabi ko nga sa inyo. It's interesting, sabi ko nga sa inyo, kaya minsan nanggigigil na ako, gusto ko nang gumawa ng sarili kong Bible. Kasi nasa resources naman eh, bakit walang gumagawa? Minsan nakaka-frustrate. Eto, pakita ko sa inyo. Sana pala ginawa kong slide, ano? Strong's Concordance. Familiar naman kay Strong's Concordance. Mga Baptist ginagamit yan. Diba? Mga born again ginagamit yan. Diba? Yung mga graduate ng Bible School, Seminary, kilala yung Strong's Concordance. Strong's. Yan, kinuha ko sa app nila, sa Strong's. John 15 verse 2. Hindi nyo kita pero ayan. John 15 verse 2. Siniscreenshot ko na. Yung sinabi dyan na yung sanga na hindi nagbubunga ay puputulin at itatapon. Yun ang sabi na sa Bible natin. Pero according to Strong's, okay, which is double-checked, 100 times checked by all other scholars, the word which was used in Greek, the original scripture, is the word airo. Yung take away, cut off, and throw away.
Amen ba? Well, actually, this should be enough. Okay, hindi ko na dapat dagdagan siguro because this is good news. For a long time, we were told, if you bear fruit, there is something wrong with you. As if it is your sole responsibility to bear fruit for God. Remember that salvation is not by your work, it is by Christ's work, which is consistent with what Jesus is saying. I am the vine. You are branches. Hindi niya sinabing you are only because hindi tayo minamaliit ni Lord kahit kailan. Pero in truth, we are only branches. And He is the vine. And no one should tell you, diba, that you should be greater than your master because it's your master's responsibility. And He will cause you to bear fruit. And the Father also loves you so much that when He sees you fruitless, He will not cast you out, but rather He will lift you up. Amen? He will bring you closer to the source of light, nutrient. He will bring you closer to whatever it is that you need so that you too may be fruitful and prosperous in this life and in this age, the age to come. Amen. And that's who God is. Amen. Let no one tell you otherwise. That's the love of God. So should you pakad the Lord or should you yada the Lord? We fear the Lord in a great and awesome way because God is good